magagawa yung ACADS? Ano gagawin ng teacher mo? Yung pang-school, dadalhin ng teacher mo sa bahay? Hindi naman gagawin ng teacher yun, di ba? Sino lang makakapagpagaling sa atin? Yawi lang. So, unahin natin yung bagay na para sa kanya. Nagets nyo? Tapos lahat na yun is magpapalo. Kung may expectation ka, meron ka mataas na grade, kahit hindi mo i-expect, ibibigay ni Yawi yan. Lumayo pa sa kasamaan at gumawa ka ng mabuti, hanapin mo ang kapayapaan at habulin mo. Kapangyarihan yung bila na pag may sinabi ka, either makapag-boost ng confidence nung sinabihan mo yun, o malungkot yung tao, depende sa sasabihin mo. So, unti-unti habang ginagawa mo yun, hindi mo namamalayan, nagtutubig ka na pala sa sarili mo. Bakit? Kasi itinatama mo na yung mga mali eh. Dati akala mo okay lang na pag-isip mo, bumangon ka, mag-toothbrush ka, kumain ka na, mag-kumilos ka na. Yung pala, may mas matuwid pala doon. Ano yun? Manalangin ka muna. So, unti-unti mo nang itinutuwid yung bagay na pagkakamaling nagawa natin. So, dahil matuwid na yung bagay na ginagawa mo, pag nanalangin ka, yung mata ng Yahweh nasa iyo. Kasi hindi natin ginagawa ang mga doon nagagalit sila ako naman yung which is yung emet. And which is yung emet. Tama naman, tama kayo, which is yung emet. Ngayon, meaning daw ng emet, di ba? Paglalahad, simula ng una, gitna, sa huli. Ang tumitin mo sa salamin para makita kung ano yung meaning, sinusunod natin yung sa atin, hindi tayo tumatanggap ng instruction. Alam natin, ito kami sa sarili. Kaso, kung hindi natin titignan sa sarili, meron gift. O kumbaga, meron tayong other na dahilan ang bakit natin sa sarili. Alam po sa inyong lahat, ang sagot ko po sa unang tanong ay hindi po ako sang-ayon dahil may iba't ibang po tayo, opinions or paniniwala po sa isang bagay kung pwede po maging tama yun or mali. Kasi yung sagot ko naman po sa number 2 ay hindi din po sang-ayon. Pinagbasehan ko po dun yung example na mali po mag bad word, pero okay lang naman tayo yun pag galit ka. So, parang mali din po yun kasi ibig sabihin po na parang galit ka, pwede ka na pumapagod. Parang halimbawa lang po na kapag galit ka sa isa kapag di mo masama po manuntok, pero pag galit ka sa kapatid mo, parang pwede mo po suntukin. Parang gano'n din po yun. Kaya hindi po ako sang-ayon. Yun lang po, siya lang po. Hi po! Shalom po! Ngayon po, sasagutin ko po yung assignment po, which is the truth survey. So, yung number 1 question dun is, do you believe in absolute truth? So, sagot ko po is, opo, naniniwala po doon po. Tapos yung second question is, naniniwala ka ba na minsan tama yun or minsan mali? So, naniniwala po is, opo po, naniniwala po pa rin po doon po. Yung example kasi doon is, yung pag-play ng music para sa akin. So naging tama siya sa akin dahil, doon napapakalma yung
stress ko po, doon po ako nakapag-relax. Tapos sa iba, mukhang mali kasi pag nasobra daw, pag music daw, doon daw magkakos ng parang anger issues po. Yun lang po, shalom po, bye po! Hi po, shalom po! Ngayon po, sasagutin ni Rachel yung assignment niya po sa Bible for today. So Rachel, question number 1. Do you believe in absolute truth? Yes. Second question, do you believe that sometimes it is right, but sometimes it is wrong? Yes, example, it's right to drink Yakult, but it is wrong when you drink too much Yakult. It will cause diabetes. Bye po! Girl, yung assignment ko, yung question ko, do you believe in absolute truth that something can be true at all times in all situations for all people? Naniniwala po ako sa absolute truth. Example po, me, gusto ko po maging lalaki, magpaparitoke po ako, kung identity ko po parang lalaki, manunod po ako na parang lalaki. Pero po, what's inside me is, babae po ako. So, hindi ko po siya mapapalitan. Kasi po yung totoo, yung totoong totoo, babae po ako. Number 2 po, do you believe that some things are right sometimes and wrong at other times? For example, it's wrong to cuss, but if you're really mad, it's okay. Naniniwala po ako sa ganyan po, na tama, minsan, mali din po. Sa other time, naniniwala po ako, pero po, yung sagot ko po nagbe-base po siya sa example. Mali po siya. Kasi po, halos po ng mga tao, sabi po nila, okay lang na gumawa ka ng mali. Maiintindihan ka naman po ng Diyos, yung sinasabi nila. Maintindihan ka po ng Diyos kasi galit ka or sad ka, which is mali po siya. Pero po naniniwala ako. Thank you po. Hello. Hello po, shalom po. Ito po ang assignment. Number 1, do you believe in absolute truth? Ang sagot ko po is yes. Based on my experience po, nag-away po kami ng ate ko noon dahil sa gawaing bahay. And sinasagot ko po siya ng pagbalak. So kahit anong mangyari po, ate pa rin po natin sila and kailangan po natin i-respeto ang mga nakakatanda sa atin. Number 2, do you believe that something is right sometimes and wrong at other time? Ang sagot ko po is yes. Halimbawa po, may exam po kayo and sabi po ng magulang mo na mag-review kayo, yung sagot mo na po is puro opo. And hindi mo po ginagawa yung inutos sa'yo ng magulang mo. Pwede po yung mabago if gusto natin, pero mas better po na magkusa tayo sa pag-review ng walang inutos sa atin ng magulang natin. Yun lang po, shalom! O Yahweh, ako'y siya sa atin. Alamin ang aking isip, subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid. Sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid.